Sa video ito ay papalitan natin ng mas matibay at mas magandang hose yung ating mga radiator at yung ating coolant reserve hose. Ano nga ba yung mga advantage ng paglalagay nito at kung paano yung DIY step by step process ng paglalagay nito. So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here, at sa video ito ay papalitan natin yung mga hose po natin dito sa radiator at coolant nitong Samco Sport radiator hose. So unahan ko na kayo, yung advantage po nito is mas makapal po siya, mas matibay compared sa stock po natin. So yung stock po natin wala namang problema, matibay din po naman yan. Pero itong aftermarket po kasi nito is iba yung materyales. Parang double layer siya kung makikita nyo. O kaya naman mas kaya niya pong i-resist yung init at mas tatagal po siya sa ating mga motor. Do itong mga hose po natin na yan na nandito, mga ilang taon na rin naman yan, pero syempre gusto natin na medyo maiba, tsaka medyo maging malinis siya tignan. At kasi yung itim na mga hose natin, medyo dumihin siya, no? Konting dumi lang, halata agad. Di tulad ito, kung kaya naman napili natin pula, para kahit magkadumi, hindi siya sobrang halata. Yung sa itim kasi medyo halata kahit sa mga wire. Kahit sa mga ibang parts naman, pag nagkaroon ng alikabok, contrast siya sa itim. Kaya ayan, no? Parang namumuti. Ayan. So yung mga papalitan nating hose, mainly is yung sa radiator at saka sa coolant hose po natin. So sa radiator hose kasi meron tayong tatlong hose dyan. Yung sa may water pump po natin, ayan, itong radiator papunta doon sa water pump. Meron din tayo doon sa may thermostat, tapos meron dito sa ilalim papunta sa engine. So dito sa set na binili natin na pang click, swak na po yung sukat niya, saktong sakto na po. Pati yung hulma actually swak na po yan. So 3 piraso po yung para sa radiator. Kung kaya naman di na tayo mahirapan maglagay kasi parang yung hulma niya nandun na, kumbaga plug and play na lang. Tanggal na lang po tayo ng mga clip po niya katulad niyan, yung stock na clip, tapos ipasok lang natin to. So yung kagandahan dito, meron na po siyang additional clip, which is base sa research po natin, hindi siya nangangalawang agad-agad. May iba kasi na nangangalawang agad. So sa pagkakaalam ko, stainless naman tong mga clip po niya na yan, yung panglock po niya na yan. So ilalagay po natin ito, pero pwede nyo pa rin naman nilagay kung gusto nyo itong stock kung sakali. Pero ayun, sa part natin, ito na ilalagay natin kasi mas maporma, mas magaan higpitan kasi yung luwagan niya is parang screw type. Higpitan lang natin gamit screw. Ito kasi iniipit lang. So medyo mas matatighten natin gamit ito. So by the way, itong hose na to guys, pwede rin siya sa ibang mga motor. Order lang kayo yung pang specific na motor. Ito kasi unang na order ko, pang Aerox siya guys. Aerox yung dumating ngayon. Nainis ako sa seller, chinyat ko, minessage ko, ngayon hindi nag-reply, hindi pinalitan. So ngayon umorder ulit ako. So dun sa isang seller mabait, binigay niya tamang tamang hose. Ito kasi yung unang hose, kung pwede nga lang siyang i-cut tas ilagay sa clip, mas okay. Pero ito kasi iba yung hulma niya, iba yung sukat, parang 3 makakapal siya tas mahaba pa. Compared dito sa click is lang, yung isa maliit lang. Ito yung para sa thermostat, mas maliit siya, 2 makapal, isang maliit. Tapos yung haba magkaiba rin, tsaka yung hulma niya mas okay nakahulma na para hindi na natin babaloktutin or mahirapan maglagay. So ayan, ito pang Aerox NMAX. So yun, ito yung lalagay natin syempre, pang click. Tapos ilalagay ko yung link kung saan ko siya nabili na seller. Yung mga ibang seller kasi iba-iba yung binibigay. So ilagay ko na lang sa description kung saang seller ko po siya nabili guys. So yun, napaka basic lang naman. Kumbaga palit lang natin for aesthetic purpose, mas matibay. And mamaya buksan natin, pakita ko yung loob. Tapos meron din tayong isang 1 meter na Samco hose guys. Syempre magpapalit tayo ng coolant na or ng radiator hose. Palitan na rin po natin yung coolant hose po natin. So itong coolant hose na magmumula dito sa reserve, engine coolant reserve hose, meron po siya daanan dito sa ilalim papunta dito. Yung kagandahan dito, ito masabi ko mas quality talaga to compared sa stock. Yung stock kasi natin anipis yung mga hose na yan. Ito alam ko sa stock pa yan manipis. Ito guys, tignan nyo naman yung kapal, 'di ba? So sana kumasya lang siya sa mga butas-butas nitong pero pakita ko na lang OEM.
Tapos meron pa yung papunta dun sa labas niya, yung breather niya, yan oh. Yung papunta lang sa baba. Palitan din natin yan. Tapos kung kakasya pa, palitan na rin po natin yung crankcase breather hose, yung ano papunta sa airbox natin. So para makita po natin ang buo yan, tanggalin lang po natin itong cover. May tatlong 8mm dyan. Ito napalitan ko na para matanggal itong cover. Tapos side skirt siguro tanggalin na rin natin. Tapos upuan, compartment, tanggalin na rin po natin para mahagila po natin yung mga babaklasin po natin. So yung pagpapalit nito guys, optional lang naman. Hindi ko naman kayo pinipilit kasi matibay din naman yung stock. Kaso yun nga, ayoko lang is dumihin siya. Also meron ding itim nito guys. So kung ayaw nyo medyo halata yung kita or hindi siya masyadong pansinan, mag-black na lang kayo kung gusto nyo magpalit ng Samco Sport. Yung pinaka-nagustuhan ko lang naman dito, napaka-basic lang naman. Mas matibay siya, mas makapal kasi siya. Tsaka yun, kung nagsushow-show kayo, ito yung mga ginagamit nila. So yun, detalye lang kumbaga kay Scarlett natin. So yun, baklas lang tayo ng mga parts. Nabaklas na natin, upuan, radiator, side skirt po natin, baklasado na. So mas mahagila po natin yung papalitan natin. So ito, binuksan ko na po yung para sa radiator po natin. Radiator set po yan, 3 piraso. Isang maliit na letter U, which is papalit po natin para dito. Ayun o, swak na swak, di ba? O, kahugis niya, nakahugis. Yan yung kagandahan. Hindi na kayo magbabaloktot kasi baka masira pa yung hose. Ito, nakahulma na talaga. So yung radius nito dito sa gitna, same lang din. Maayos na dadalo yung ano ninyo, mga coolant ninyo. Tapos itong mahaba, hindi ko nagkakamali. Ayan, dito yan, di ba? Sok na yan. Di ba? Kahulma pa niya. Tapos itong medyo maliit lang, dito lang yan. Ayan, diyan lang yan. Ayan oh. Hulmang-hulma, di ba? Yun. So tatanggalin lang natin mga clamp na yan. Ayan oh. May tig-isang clamp sila, dulo-dulo. Tapos ipapalit na natin to guys. Itong ipapalit natin is palagay ko medyo may pagka stainless naman, di ako sure pero yun, comment kayo kung okay itong mga to tumatagal. Yung nagustuhan ko kasi dito, adjustable. Pero yun, kung sakali mo mga lawang sa hindi nasa pagkakataon, balik natin yung stock. Yung stock kasi naluluma lang yung datingan niya pero hindi siya nangangalawang. Ito, check na lang natin. Pero yun, ito muna ilalagay natin. Tapos update ko naman kayo guys, so kayo mag-alala. Tapos yan, walkthrough ko po kayo dito sa ano niya, diameter. Ang kapal po ng ano niya. Tapos double layer pa siya oh. Kulay asul sa loob, pula sa labas. So yung ibang kulay, alam ko ganun rin. Kulay blue yung inner pero yung labas, kung anong kulay pinili nyo, halimbawa black yung labas nun. Ayun, ang ganda, ang kapal. Tapos may parang ano siya dito, ewan ko kung ano yan, kung parang sinuulid or whatsoever. Pero yun, material wise, ang kapal niya guys. Kapal niya. Sa ano, sa print, palagay ko hindi naman siya agad matatanggal kasi sa ibang nakikita ko, hindi naman siya agad kumukupas. At saka itong Samco Sport guys, ito talaga yung ginagamit sa mga pang detalye na mga hose. Kumbaga quality, itong type ng hose na to, kilala na yung brand na to pagdating sa mga radiator hose, mga kung ano-anong hose. So ganun din dito sa reserve coolant hose po natin. Samco Sport din po yan guys ha. Ito nabibili to 1 meter, nasan ba ito? Ayun Samco Sport. Tinanggal ko na yung tape. Bale 1 meter daw siya eh. 1 meter ba yan? Parang sobra pa sa 1 meter. Pero yun, Samco Sport din siya. At same quality po nung mga yon. Tsaka mas makapal siya. Anong kapal niya oh. Diba? Ito kasing mga to, maninipis lang. Pero palagay ko, kakasya to. Itong butas na to dito sa mga yan. Ito kasi guys, katagalan lumulutong. Ito naman lumulutong, tsaka nagiging ano, parang ang gaan putulin. Ito sa mga radiator hose or dito sa coolant hose po natin, lalo na dito sa ilalim. And so ito all goods to, lalo na kung medyo bitin-bitin yung mga hose nyo. Lagay natin, tapos kung may pasobra pa, dito yung breather. Ayan, breather na yan. Para magandang tignan, tapos linisin natin engine bay, di ba? Kumpleto na, pwede nung pang show. So lagay lang natin to guys. Tanggalin lang po natin yung mga clamp nitong stock natin. Ayan, dulo-dulo ito, tapos meron doon. Tapos sa coolant pala natin guys, kung wala pa yung reserva, pwede nyo munang kunin yung coolant nyo, buksan nyo dito, tapos balik nyo na lang. Pero mas okay, palit na kayo ng bago eh. Kasi once na nagpalit kayo ng hose, for sure tatagas yan. Ayan, hindi nyo na magagamit. So bili na kayo ng bago, buti tayo, meron na tayong bago. Which is ito, type 1 coolant, Honda, ayan, pang click talaga to. So ayan, may pang refill na tayo, mas okay.
ready na kayo nito. Kasi maubos yung mga coolant nyo pag nagtanggal na yung mga hose. So yun, pwede nyo i-drain muna yan. Buksan nyo to. Or pwede na kayong rumekta dito kasi tutulo yan. Dire-diretso na yon, mawawalan na ng laman yung loob ng engine nyo tsaka yung radiator. So para mas maayos tumulo yung coolant natin, tanggalin na muna natin cap. At tinanggal ko yung ARM cap natin. As dito sa cap natin, sa Click 150 gamit kayo ng 10mm socket. Yung sa iba, sa 125 ba lang po, pwede ng kamay niyan eh. Yan, para sumingaw. Tapos gamit tayo Phillips, open natin to. So Star Allen pala yan, T30 guys. So yun, kailangan may tools din kayo dito para mamaya hindi na messy. Uy, umihi siya. Ang dami. So yung coolant natin na yun, oh, medyo parang matcha na. Pag mga ganyan, palitin na yan guys. Kasi yung bagong coolant medyo malinaw-linaw. Ito kasi nakailang ano na ako dito eh, refill, mga ganun. Ito medyo malinaw. So pag mga matcha na ganito, nagpapapalit na yan guys. So halos 1 year na rin may get nung di tayo nagpa-flash. So yun, gawan ko na lang ng bukod na video. Sa pagtatanggal ng mga clip na to, pliers, long nose, flat screw, so yan yung mga gagamitin natin. So dito sa mga part na medyo litaw pa, magaan lang yan. Ipitin nyo lang itong kalakwit nya. Tapos yan, usog nyo lang dito sa dulo para matanggal nyo siya dito sa suksukan. So pwede kayong gumamit ng flat screw para may angat yan. So dito palagi ko may tutulo eh. Yun oh, dami pa, di ba? Tapos angat lang natin mga ibang wire natin. May kita natin kabilang dulo. Ayun, nasa dulo siya oh. Gamit ulit tayo ng plies. Tapos atras natin yung clamp para matanggal yung isa. So yan, baklasado na yung isa. So kumpara natin siya dito. O di ba, sukat na sukat. Ganyan pala. Sukat na sukat siya. So yung kagandahan nitong Samco Sport, sukat na siya, hindi nyo na kailangang i-bend. So hindi kayo mahirapan sa paglalagay. Tapos sa butas naman, same lang diameter niya. Ito kasi pang clip talaga to. So same diameter yung butas. So hindi tayo mahirapan sa pagsuksok sa mga yan. So yun. So yan, tinignan ko pa ng isang beses. Kung ikukumpara pala, mahaba lang ng konti ito. Pero yun, okay lang naman, hindi naman maka-apekto yun. At least may pasobra siya, diba? Hindi baling sobra, hindi lang bitin. Okay lang naman, may susoksok pa rin. So sa posisyon po niyan, kung paano natin siya tinanggal, so mas okay pagkita natin to. So ganyan yung magiging posisyon po natin. So pwede na natin siya lagay. So bago natin lagay, kuha po tayo dito sa mga clamp natin. So meron po tayong 4 na malaki, tapos 2 maliit. So kulang tayo ng 2, tapos pwede na natin siyang ipasok dito, tapos higpitan ng konti. So yan, tapos screw type siya. Higpitan lang muna natin ng konti. So sa mga clamp na ganito, may 2 type siya, yung parang bakal na nangangalawang, tapos meron yung mga stainless. Pero ito alam ko stainless naman kasi sa iba hindi na pinapalitan eh. Pero yun, update ko na lang kayo guys para sakali man i-fever, alam nyo kung mag-stay tayo dito sa clamp na to. Ito, tatago ko naman to, tapos pwede nyo nang linisin na lang yan kung sakaling yan ulit yung ikakabit nyo, kasi may mga stain siya oh. Hindi naman siya kalawang pero may mga stain siya. Tsaka yung stock matibay eh, ayun oh, tigas pa niya. So yun, nalagay na natin isa dito, lagay pa natin yung isa dito. Tsaka ito, mas maigpitan mo talaga ng todo, di ba? So sa pagsusuksok, hindi natin lalagyan ng grasa yan, mako-contaminate po yung ating mga coolant. So pwede natin unahin sa taas, gagamit lang po tayo ng pwersa. So unahin natin dito sa part na to. So kung paano yung pagkalagay niya kanina, so okay, ganun ulit. Pero itataas ko na tong mga wire na yung nakaharang eh. And tapos shoot lang natin dito. Shoot lang natin ng todo. Yeah, ikutin natin hanggang sa pumasok. Yan, sa part na to pumasok na siya. Isagad natin siya hanggang dulo. Yeah. Yun. Palagay ko nasagad na. Ayun, nasagad na natin siya dun sa dulo, sa bakal. Tapos, itong clamp niya, lalagay natin sa dulo bago higpitan para makaklamp po siya na maayos at mag-lock po siya. So yan, nilalagay ko siya sa dulo. Tapos, ganito yung posisyon niya para maisuksok ko pa rin yung mga Phillips po natin, Phillips screw. So ganyan, hindi lang kita sa video. Pero ayun siya, syempre papakita ko sa inyo. Ayan, sigipan lang natin, may papasok naman natin. Itong ratchet screw natin na napakaliit, di ba?
So lagay din ako ng link niyan guys kung gusto ng ganitong klaseng screw, yung masisiksik mo kahit saan. Tapos yun, higpitan lang natin ng todo para syempre sealed po yung ating mga coolant, walang magkaroon ng tagas. Iyon. Tapos syempre dito naman tayo sa ilalim. So sok-sok lang natin dyan. Sok naman yan. O diba? Swak na swak. Luwagan lang natin to. Tapos medyo idulo natin ng konti. Yan. Tapos sikipan. So kung nakita nyo naman yung kalso, mas okay na matras lang tayo ng konti doon. So dito banda yung kalso nya, yung part na medyo parang may nguso. Atras natin ng konti para mag-interlock siya. So pag nag-lock na to, wala nang way para magkaroon ng tagas. Sobrang sealed na niyan. Iyon, di ba? Linis tignan. So 1-0 na tayo. Kabit pa natin yung iba. So next naman natin itong dito sa radiator, papunta doon sa ating mga water pump. So dito makikita natin yan. Ayan, itong part na to tanggal, tas ito tanggal. Yun, tanggalin muna natin yung isa bago yung isa. So medyo matigas to pero ikot-ikutin nyo lang. Yun. So baklasado na. So ito yung bago natin. Sa haba, same lang naman sila. So sa posisyon siguro igaganyan ko para kita itong Samco Sport. Tapos yun, saksak lang natin dito kabilaan. So unahin ko muna yun dito, tapos yung doon sa kabila. Pasok lang muna natin sa clamp, pares ko silang puposisyon pa ganyan para pag nagpihit tayo pataas. Yun, swak. So yan, okay na, nag-swak na. So dito may makikita tayo stopper. So hanggang lang, dyan lang siya. Tapos naman yung uso nito hanggang dito. So pwede pa natin siyang ilak hanggang dito. So hindi naman siya agad matatanggal, no? Or mahugot kasi layo pa ng uso niya. So yan, lock lang natin. Parehas itong dalawa. Yan. So kailangan atras lang kayo ng konti para hindi kayo tumama dun sa uso para mag-interlock. Ang higpit. So kagandahan, nasisikipan mo siya. Na talaga magiging tagas dyan guys. O yan, di ba? Hindi pa tayo tapos pero nakikita na natin yung detalye, di ba? So lastly, itong naka U-type na to. Dito siya sa may thermostat. Ayan, kung di ako nagkakamali. Tapos pababa. Ayan, naka U siya. So medyo tagulang yung isang lock. Yung isang lock, kita natin. Pero yung ilalim, ayan, mahagilap nyo po siya dito sa part na to. Ayan o. Ito siya. So pwede nating dito hugutin yan. Tsaka maglagay. Unahin ko na dito sa ilalim. Gamit tayo long nose. Yun. Tapos proceed muna tayo sa taas. Hawiin muna natin itong breather. Ayun, naharangan siya ng clamp natin. Ikutin muna natin clamp natin. Yun. Yeah. O sa pagtatanggal, mas okay, tanggalin muna natin to sa taas bago yung sa baba. Kasi sa baba, kumaharang siya eh. Yun o, kalsuhin nyo lang. Yan. Tanggal na, di ba? Sa ilalim na lang. So yun, nakakalsuan natin. Tanggal na. Ayan, tingnan natin yung posisyon. So pag lalagay, syempre dapat ganyan din yan. So susukat, para mas mahaba ng konti itong Samco natin. Pero okay lang yun, para hindi siya sobrang banat. Ayan o, parang may allowance pa para may lock ng maayos. So ito yung mga lock niya, mas maliit compared sa mga nauna po natin. Pasok lang po muna natin siya. So sa lock, yung isa kinabit ko dito sa kanan kasi magtatamaan sila nito ang kabila. So dito ko siya nilagay sa kanan. Sa ilalim naman, ganyang posisyon niya para ma-lock po natin doon sa ilalim na part. So maikot po natin doon. So ganun lang naman, tapos soksok na po natin siya muna sa ilalim, tapos din sa taas. Yun, swak agad. Yan, tapos baba lang natin yung clamp, tapos sigpitan. Proceed tayo dito sa taas. Isok-sok lang natin siya. Hindi naman mahirap. Yun, tapos ito palang lock ng kabila, baka makalimutan natin. Yan, pasok muna natin. So itong kabila medyo iniikot ko pababa. Dito natin siya higpitan. Kasi pag dito, baka katagalan, gumasgas, mabutas yung hose. So mas okay na yung zip. So okay naman siya ganitong posisyon.
Lagay ko muna itong radiator drain kasi baka mawala. Okay na rin naman tayo dyan. So kung makikita nyo, all goods na tayo guys. Pati dito, linis na tignan. So kapag lalayo tayo, kita na yung detalye. So kapag naka-ES, medyo magaan-gaan pa siya, no? Kasi naka-uurong na yun dito sa likurang part eh. Pero palagay ko pag all stock yung ES nyo, mahirapan kayo maglagay kasi maliit yung space na to guys. To space na to, medyo magdidikit pa dyan. So ayun, nasa diskarte nyo na, pwede nyo tanggalin itong part na to. Pero yun, kung abot naman ng kamay nyo, kung masisiksik nyo yung kamay nyo, kaya naman siya. Ayun o, linis. Nalak naman natin na maayos. Tapos yung mga hose, wala naman tayong problema, hindi naman sila bitin. Sobra pa nga ng konti eh. O, diba? So yun, proceed tayo dito sa mga coolant hose natin. So yung papalitan natin dito sa taas. So yan, yung papunta lang naman sa palabas yan. Yan, nakatutok lang to sa ilalim eh. Tapos itong sa ilalim, papunta siya dito sa radiator. So tanggalin lang natin to. So kung naka OEM pala kayo, ganito yung positioning niyan. Pero kung all stock kayo, pwede nyo rin naman palitan yung hose nyo. Iba lang yung direction ng hose. Check nyo na lang, gayahin nyo na lang yung direction ng hose nyo. So yun, yung tayo dito sa taas, tapos dito sa ilalim, punta doon. So yung una natin tatanggalin yung dito sa nadugtong sa radiator. So gamit tayo flat screw, tapos kalsuin lang natin. Medyo malambot lang naman. Ayun o, sira na ngayon sa akin o. Diba, lambot ng sa stock. Yung dito, pwede nyo nang tanggalin sa taas. Yun, kung mapapansin nyo, walang mga lock yun dito, no? Kasi medyo maliit lang naman yan. Pero yun, pwede nyo lagyan ng cable tie. So tayo, lagyan natin ng cable tie mamaya. So yan, kung naka OEM kayo, tanggalin pa natin to para mahugot tong ilalim. Tapos makita natin yung hose. Ayan. O, diba? So yung ilalim, ayan, nilagyan ko ng cable tie nga yan. Ganyan yung gagawin natin dito sa bago. Para hindi po siya agad mabaklas or magkaroon ng tagas. Ito malambot lang. Alam ko yung sa stock malambot lang din eh. So ayan, galing sa OEM natin malambot lang din. So ito, better talagang option to. Medyo makapal lang nga siya, no? Compare dito, double yung taba niya. Pero sa butas, lagay ko pares lang naman sila ng inner diameter. Outer diameter, mas makapal talaga to kasi mas makapal siya. So yun, lulusot naman siya dito papunta doon. So wala naman tayong problema. Dito malaki naman yung butas. All goods, wala namang problema pala. Kala ko kasi di siya lulusot. So tanggalin lang natin itong sa taas. Ito breather lang to. So kapag nag-overflow yung coolant natin, reserve, dito lang siya lalabas. Tapos nakatutok yan papunta sa lupa lang. So ito, kahit hindi tayo masyadong mapili sa hose, kahit anong hose, pwede naman dun sa exhaust nya or dun sa palabas. Yung medyo komplikado lang dyan, yung dito sa from reserve papunta dun sa radiator natin. Kasi pag nagkatagas to, yun, maubusan ng laman to, wala na tayong reserva, overheat yung motor. So yun, mas goods option to, Samco. 1 meter yan guys, walang nabibili yung swak na sakto para sa coolant. So tayo na bahala magputol. So pwede naman natin putulin yan gamit kahit cutter lang or gunting ganun. So yan, unahin na natin yung sa part na to guys. So putol lang tayo ng kasing haba nito or mas okay. Pasobra tayo ng konti, pero ito kasi saktuhan lang. Konting-konti lang naman kasi mahirap din yung pagbaliko nito. So dito siguro okay na dyan, mga isang dangkal yan. Putulin natin gamit cutter. Yun, putol. So thread pala yun, sinulit, hindi yun nagkamali, yun dito. So para ma-make sure na matibay siya, no? So may mga sinulit pa siya parang sa gulong. So kung kaya naman masabi natin matibay talaga to. Yung sa stock kasi natin, wala siyang parang thread, oh. Wala, hose lang talaga siya. So ito parang may pampakapit pa siya or pampatibay, diba? So yun, tanggalin lang natin itong mga cable tie, itong mga hose. Lagyan na lang natin ng bago. Iyon, lagay natin to. O diba, swak lang siya. Do mas masikip pa rin itong luma, pero hindi naman siya sobrang luwag. Ay, may part pa rin na ano siya, kumakapit. So lagyan nga natin ng cable tie, mas okay. Para yon, make sure natin, tas may peace of mind tayo na hindi siya agad tatagas kasi may nguso din naman siya. So yun, safe naman. So kahit mga 2 or 3 cable tie, lagyan natin yan. So yun, okay na advice ko, lagyan nyo talaga ng cable tie kasi possible sumingaw yan or magkatulo pag walang pang-lock, lalo na hindi siya sobrang sikip. Ayan, putulin lang natin yung sobra-sobra.
Okay na ako dito. Tapos about pala dito sa breather ng coolant po natin, which is yung nandyan. Baka hindi ko na palitan kasi ito parang mas okay na ilagay natin dito sa breather. Diyan sa breather natin, engine breather papuntang air filter. Baka magkulang. So mas pina-priority ko to kasi mas may silbi naman itong hose na to compared dun sa drain ng coolant po natin. So okay na tayo dito. Gay naman natin siya. So shoot lang natin dito sa ilalim. Tapos lulusot yan papunta doon dito. So yan, naipasok na natin. Actually mahaba pa siya, sobrang haba pa niya. Ayan o, haba pa. So putulan pa natin para saktuan lang siya dito. So yan, naputulan ko na siya. Pasok na natin siya dito sa radiator. Pasok na natin siya dito sa radiator. Lagyan naman natin ng cable tie. Tapos suggest ko rin sa cable tie, mas okay yung mas malaki ng konti. Kasi mas kailangan natin ng mas mahigpit. Kasi di siya sobrang sikip. Medyo may pagkaluwag. Pero yun, lagyan pa rin natin itong mga cable tie. So yun, nalagyan na po natin siya. Medyo mahigpit na, hindi na siya gumagalaw. So yun, okay na tayo. Dito naman po tayo sa ating breather. So sa breather po natin, mag-start siya dyan sa ating engine. May lock po siya, parang alambre lang lock niya. So papunta siya, dadaan siya dito, lalabas siya papunta doon. So may lock din siya na alambre. So tanggalin lang din natin yan. Tapos lagay na pala natin itong sa breather, itong coolant, linisin na lang natin. So ayan, nakapit na natin sa breather. Siguro lagyan na lang natin yan ulit kapag may sobra na tayo. So ayan, natanggal na natin yung crankcase breather po natin. Sukatan lang natin na singhaba nitong sampo. Tapos ililipat po natin itong mga lock. Then may lalagay na po natin ulit siya. So ayan po yung uso niyan dito sa engine, tapos dun yung sa air filter natin. So dito lang naman siya dumaan. And dyan sa part na yan. Tapos dito, ayan, may housing siya dyan. Tapos dadaan siya dun. So medyo flexible naman po ito. So magagaya niya naman itong mga baluktot niya. Dito lang naman may baluktot eh. Nabukasan na to guys. So nailagay na po natin yung breather po natin. Ayan, na-lock na po natin siya dito. Swak naman siya. Tapos dumalo siya dyan hanggang doon. So nag-interlock naman po siya. So mas maganda na siyang tignan, no? Mas matibay pa yan. So tapos yun dito, naisip ko dahil may konti pa tayong sobrang maliit na hose natin, lalagay na natin siya dito sa breather nitong reserve natin. So though medyo bitin, aabot lang siya sakto hanggang dun sa housing. Dudugtungan na lang natin itong isa nating nabili. Ang isa nating nabili is maliit lang siya, medyo manipis ng konti, pero matibay naman yan, wala siyang brand, no? Pero yun, idudugtong natin siya dito para umabot yung hose natin, or kung magkasingaw man, lalabas yung coolant, pababa pa rin. So dudugtungan na lang natin siya nito. Tinesting ko kanina, finit ko kanina. Na-shoot naman ito papunta dito. Siguro lagyan na lang natin ng cable tie. Tapos yung balak pa natin palitan, yung doon, yung breather ng gear oil po natin. So ito medyo maliit lang din. Palagay ko kakasya naman ito. So yun, para magkaroon lang ng konting detalye at saka para medyo malinaw siyang tignan, no? Kasi ito, hindi ko nakikita kung may dumi, may lupa, napasukan ng tubig, whatsoever. So yun, palitan lang natin ito, yung mga tinuro ko kanina. So yan, nakaputol na tayo, tapos nadugtong na natin. Sobrang intact na yan kahit di ko lagyan ng cable tie. Masikip na siya, pero nilagyan ko pa rin para safe. Tapos sinabaan ko ng konti para kapag tumulo, diretso siya sa lupa. Ito kasi yung stock natin, medyo bitin ng konti. Tsaka sinisiksik natin dito, ito okay lang naman. Para hindi siya masyadong masikip tignan dito kasi sobrang sikip tignan. Kapag ito yung gamit natin, ito, ang sikip niya dito. So yun, okay lang naman yung ginawa natin na to. So yan, nalagay na natin, kinable tie na natin. Tapos dumiretso siya dito, ayan, sakto siya sa housing. Ayan, kaya naman fit na fit siya. Tapos yung part na to, ayan, hindi siya maipagsiksikan sa mga hose natin. So maliit na lang dito. Tapos yun, sa ilalim, dediretso siya sa baba. So yung isa kasi natin, bitin, so hanggang dito lang siya. So in case man, mababasa yung ES natin, yung chassis, yung makina. So yan, medyo nakababa. Pero kung nahabaan pa, baka putulin ko pa ng konti yan. Masyado kasi mahaba. Pero yun, hindi na siya masikip dito. O diba, sakto lang yung ginawa natin dyan. So yun doon naman sa breather ng gear oil natin, natanggal ko na siya. Ito lang siya guys, oh. So nasuksok siya doon sa nguso na yun. Tapos nakashoot siya dito sa taas. Ayan, dito sa plastic part na to. So yung reason is dapat nakatago dyan. Kasi pwede siya mapasukan ng tubig. So yun, may lock din siya sa ilalim. So putol tayo ng mas mahaba ng konti dito para sumuksok talaga siya doon. At saka hindi siya agad matanggal. So yun, lagay lang natin.
Ayun, ox na, medyo nagkaroon lang ng konting lukot, pero yun, makakalabas naman ng konting hangin. Di tulad dito sa stock, mas okay naman to eh. Ayun o, makakalusot talaga yung hangin na korbat. Pero yun, so far so good. Na-interlock naman natin, tapos hindi naman siya maluwag. So goods naman, konting detalye lang. So syempre, nailagay natin mga hose natin. Hindi pwedeng hindi natin i-review kung may leak yung mga yan, kung may taga. Syempre, hindi ko siya ipopromote kung magkakalik naman pala, kung pangit yung quality. Alam niyo yung mga ganung bagay. So lagyan natin ng coolant, tapos paganahin natin yung motor natin. Check natin kung may tagas siya dito sa radiator o sa mga point ng hose natin, yung dugtungan ng hose, at saka dito sa reserve natin. Syempre para malaman natin kung goods yung product natin at saka yung ginawa natin. Coolant na ilalagay ko is yung dating coolant to, no, for check up lang, pero ilalagay natin yung bago natin bukod na video. Ito para matesting lang natin kung may tagas. So yun, itong reserve na, lagyan na rin natin ng laman. So ito, ayun no, sakto lang, puno na. So yun, pagganahin natin yung motor natin ng mga ilang minuto. Tapos, observe natin kung merong leak. So kung makikita nyo naman, tuyo yung ilalim. Tapos wala tayong nakikita tagas-tagas. As of now, check natin mamaya, start lang natin yung ating mga motor. Yun. So yun, balikan natin to after 5 to 10 minutes para matignan kung may leak, may tagas, or kung ano mang problema. So yan, after po ng mga halos 10 minutes na pagpapainit, pagpapaandar sa ating mga motor, sinyak ko po yung mga leak. Ayan, nakita ko na po kanina, ayan, binuksan ko yung dito, wala naman siyang tagas, wala naman tulo sa ilalim kasi may drain yan. Tapos sa mga hose, sa mga point nya dito, pinaka-crucial dyan, pero wala naman siyang tagas. Makikita nyo yung tuyo dito sa part na yun, pati dito tuyo naman siya lahat guys. Kasi kung may tagas yan, may singaw, may lalabas agad yan, lalo na't napainit na natin yung motor. Umikot na po yung coolant po natin. Ayan, napag-checking, wala naman. Tapos dito wala naman, tuyong tuyo lahat. So kung kaya naman, okay, goods po yung Samco hose po natin, wala naman tayo nagproblema sa tagas. Also, aesthetic na po siyang tignan ngayon. So bago ko kayo bigyan ng montage, dilinisin muna natin tong engine bay natin. Gagawin ko ng buod na video para mas ma-appreciate nyo po yung ginawa po natin. So yun, nalinis natin engine bay natin. Kung gusto nyo makita yung video, ilalagay ko sa description. So ilalagay ko po lahat ng link ng mga ginamit nating hose dito sa description, or tap nyo lang yung cellphone nyo dito sa lower left, may basket kayo makikita dyan. So yan, kung makikita nyo naman, dagdag diin, dagdag detalye, at the same time matibay na hose para sa ating mga motor. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Samco hose para sa ating mga Honda Click. Ganda oh. Bye bye.